Isang mapayapa at mapagpalang araw sa ating lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa ating Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa ating Lakay Siyasat Journal page. I will continue the discussion about crime prevention strategies. And in our last session, I was able to emphasize the importance of the subject matter into our life as individual at syempre sa buhay natin sa lipunan kasama na sa ating bansa. Kasi itong crime prevention, malaki ang epekto nito, 'di ba? 'Di ba sa ating buhay? Kasi pag napabayaan natin ito, pag napabayaan natin na tayo ay magiging biktima, definitely magkakaroon tayo ng problema, 'di ba? Mawawalan tayo ng ari-arian. Kung nagkataon pati ang ating buhay ay mawawala. At ganun din sa ating bansa, sa ating lipunan. Kasi siyempre, malaki ang epekto nito. Ang security kasi, siyempre, sinusuportahan niya yung economy. Pag mahina ang ating seguridad, di ba? Ihina rin ang ating ekonomiya. At siyempre, pag humina ang ating ekonomiya, hihina rin ang ating kabuhayan. Ganun yun. Kaya napakahalaga itong subject matter na ito. Hindi lang sa buhay naming mga security practitioner, pagkos sa lahat, no? Sa buhay mo at buhay ko bilang isang private person. Okay? So, para sa kaalaman ng iba na hindi pa na-encounter yung subject na ito, di ba, itong crime prevention, ay ibabahagi ko ang definition ng crime para malaman ninyo. No, ito ay galing sa Latin word na crimen at ang ibig sabihin nito ay charge o assault. Sa simpleng definition, ito ay paglabag sa mga umiiral na batas ng Estado. Yan, mga patakaran ng Estado. No, alilinawin ko lang, no, na kapag ikaw ay isang empleyado, kagaya namin sa security practitioner, pag meron kang nalabag na pulisiya ng isang establishmento, hindi krimen yun na diretso, diba? Minsan ituturing natin yun o maituturing yun na violation o infraction. Pag titingnan mo kasi yung table of offense and punishment ng isang kumpanya, yung mga light offense, mga least grave offense, mga infraction yan, papasok lang sa krimen yung mga serious offense, diba? Na ang punishment, ang kaukulang punishment sa kumpanya is termination o minsan maaabot sa pagkakulong kasi blended na nga ito. No, yung mga serious offense na serious violations, 'di ba? Maaring magiging ano na 'yan, krimen na tinatawag at labag na rin sa batas ng estado. Basta 'yun yung pagkakaiba. Pag labag sa batas ng estado, krimen 'yun o felony. Pag labag lang sa batas ng kumpanya, hindi agad 'yun krimen kasi may mga ano 'yun, papasok doon sa violation o infraction. So, tandaan natin 'yun yung pagkakaiba. At ibabahagi ko rin sa inyo na ang isang krimen ay mangyayari, di ba? Dahil doon sa elemento na tinatawag, no? Minsan ito ay tinatawag na crime triangle, no? Itong elements of crime, no? So, sinasabi nga nila na upang matagumpay na maisagawa ang isang krimen, kailangan magsama-sama itong tatlong elemento. And in the absence of one element, for that matter, ay yung posibilidad na mangyayari ang isang krimen ay hindi matutuloy. So ito yung tatlo. Nung una is yung desire o tinatawag na motibo. No, itong motibo o desire, ito yung mga rason o hangarin ng isang tao para gumawa ng isang krimen. 'Di ba? Ito yung magsisilbing panloob na puwersa. 'Di ba? Magtutulak sa kanya upang isagawa yung isang krimen na labag sa batas. Ang mga halimbawa nito is yung mga kakulangan sa pera, financial gain, paghihiganti, silos, galit, di ba? Kasakiman, kapangyarihan, di ba? Ideolohiya, di ba? Yung mga terorista, mga CPP-NPA na may inilalaban nilang ideolohiya. Minsan, dahil doon nakakagawa sila ng krimen. Mga personal na interest, di ba? Pero karamihan personal na interest, ano yan, dahil sa pira, personal gain yan. So, ang role ng security practitioner, di ba?
Bagamat mahirap itong i-identify, pero siyempre kailangan, 'di ba, more on prevention nga tayo. Lagi tayong mapagmatyag at i-identify yung mga potential signs, 'di ba, na magkakaroon ng desire yung isang tao, 'di ba? Same with pag tayo ay isang private person, no, kahit hindi tayo security, siyempre kailangan alamin natin ito para kasi kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Okay? Kasi ang main effort kasi dito sa paglaban ng krimen is yung law enforcement pero siyempre kasama tayo. Anyway, malalaman nyo as we go on. Number 2 is yung ability or means, di ba? Ito yung tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maisagawa ang isang krimen. Kaya minsan tinatawag itong ability, tinatawag na capability, itong crime triangle, no? Kabilang dito yung kanyang kaalaman, yung knowledge, kasanayan, mga training skills, mga kagamitan, meron man siyang sapat na gamit, syempre yung lakas ng kanyang katawan at lakas ng kanyang isipan na kinakailangan naman niya upang maisakatuparan ang plano niyang pagsagawa ng krimen. Diba? Ang mga halimbawa dito, diba, may mga baril ba siya? Marunong ba siya? Lupin ba siya? Marunong ba siya magnakaw? Marunong ba siya mag-hack? Di ba? So, and so on and so forth. Ang papel naman ng security practitioner, siyempre, dapat tiyakin na lahat ng tao na pumapasok sa establishmentong binabantayan ay walang gamit. Di ba? Para wala siyang magagamit. Kaya napakahalaga dito yung inspection at access control. Ang problema sa pulis, paano nila gagawin yun? Kasi open area, 'di ba? So, patrolling, 'di ba? Dapat magaling silang magmatsyag, 'di ba? Yung mga na-install nila na CCTV camera, pero siyempre alam naman natin, kulang yung ratio ng ating kapulisan. 100 million tayo mahigit, sila wala pa silang 500,000. Paano nila mababantayan yung tao? 'Di ba? So, napakahirap. Kaya kailangan ang tulong naman dito para ma-eliminate itong ability, kailangan natin dito yung technology integration, di ba? Bahala na yung mga kapulisan diyan kung paano nila gagawin 'yon. Okay, number 3 is yung opportunity. Ito yung pagkakataon, ito yung main concern ng kapulisan at saka security. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na maisagawa ang krimen. Kasi ito yung elemento daw ng crime triangle na madaling kontrolin, no, sa part ng security personnel, iwan ko doon sa part ng police. Ang mga diskarte dito na isasagawa, example is siyempre dapat may gwardiya, 'di ba? Dapat hindi madilim ang paligid, 'di ba? Dapat may CCTV, dapat lahat ng gate nakakandado, may gwardiya, 'di ba? Dapat ang tao nasi-secure yan pag walang tao sa opisina, ang opisina dapat nasi-secure yan pag walang tao. Dapat nakalak. So, yun ang concern para huwag natin silang bigyan ng pagkakataon para isagawa ng krimen. Sa pulis, tinatawag nito itong target hardening. Ganon din naman sa security. Gagawing hard target ang isang potential target, no? Ang potential target, tao, kumpanya, 'di ba? And so on and so forth, magiging target naman yan ng krimen. So, gagawing hard target yun. So, yun, no, yung crime triangle na tinatawag. Isang elemento ang mawawala dito, definitely hindi matutuloy ang paglaganap ng krimen. Now, kailangan din maintindihan natin, 'di ba? Itong crime prevention kasi importante ito, no? Pero tandaan natin na ang crime prevention, no, hindi lang naman tungkol sa paghuli ng kriminal. Mas higit dito na ito yung mga sistema upang pigilin yung paglipanan ng mga kriminal, upang hindi nila maisagawa ang mga krimen. Kaya napakahalaga na malaman natin itong crime prevention na tinatawag. Una na rason kung bakit kailangan natin malaman, siyempre nakakatulong kasi ito sa pagbuo ng mga epektibong security plan, policies, mga preventive programs and measures, 'di ba? Na nakabatay, 'di ba, doon sa masusing pagsusuri natin sa mga darating na panganib kasama ng ugat nito. 'Di ba, sa security, ang example nito is yung isinasagawa naming security survey,
mga security risk analysis, mga emergency response plan. Yan. Yan yung ginagawa sa security industry. Pero kahit individual ka, kailangan marunong ka din, 'di ba, i-identify yung mga sitwasyon, 'di ba? Kailangan marunong ka din mag-analyze. Kaya kailangan maintindihan mo ito, lalong-lalo na yung crime triangle, kasi doon pa lang, 'di ba, makakaisip ka na ng diskarte kung paano mo iiwasan ang krimen. Okay, dito number 2, enhances data collection and analysis. Pinapalakas kasi din ng crime prevention yung pangangalap at pagsusuri ng mga impormasyon tungkol sa krimen. Siyempre, upang madaling makita, 'di ba, yung mga trend, mga hotspots, 'di ba, yung mga posibleng banta na maaring pagtuunan ng pansin upang malabanan ito. Kadalasan sa security yung ginagawa na incident reporting, yung mga daily security logs, yung logbook recording na isinasagawa ng mga security practitioner. Minsan nagka-crime mapping pa kami diyan sa security, 'di ba? Siyempre, yung mga crime mapping na isinasagawa yan, galing din yung detalye sa mga pulisya, kasi sila yung may mga statistics na tinatawag. Meron din naman statistics ang security, kasi collab din naman yan, lalo pag mall, diba? Saan ba nang gagaling yung ng pulis? Galing din sa security, diba? Ganun din, vice versa. So, pag maganda ang collaboration ng mga establishment sa pulis na nakakasakop sa mga establishment na yan, maganda yung paglaban natin sa krimen. Number 3, it promotes primary prevention strategies. No, definitely, ito ay tama, kasi itong crime prevention, nakatuon ito sa pagtugon sa mga pangunahing dahilan ng kriminalidad. No, hindi lang kasi yung pag-response kailangan, 'di ba? Ma-identify nga natin yung root cause, 'di ba? Kaya nandoon naman sa crime triangle, 'di ba, yung motibo, no? What are the root causes of crime, 'di ba? Kagaya ng kahirapan, kawalan ng edukasyon, kakulangan ng trabaho, social inequality, 'di ba? Yung mga feeling indifferent, hindi napapansin, 'di ba? Yung mga nabubuli, 'di ba? At syempre kasama diyan yung mahinang community security o yung neighborhood security. Ayan, so ang layunin lang naman nito, 'di ba, yung pag-promote ng primary prevention crime strategies is siyempre pigilan yung krimen bago pa maipalaganap ng mga criminal offender. Alright, so dito na tayo sa number 4, di ba? It strengthens support for victims. Itong crime prevention kasi tinutulungan din ang mga biktima ng krimen upang sila ay siyempre mabigyan ng proteksyon. 'Di ba? Right after the occurrence of crime, ano ba yung proteksyon na pwede natin ibigay sa mga biktima? Yan, sa crime prevention. Makakatanggap ba sila ng tamang pag-aruga, tamang serbisyo for that matter, di ba? Pagdating doon sa recovery program, magagawa ba ito para sa kanila, di ba? At higit sa lahat, di ba, matuturuan ba sila ng mga diskarte at sistema upang hindi na maulit sa kanila na mangyari ang krimen? Di ba? Napakahalaga ito So, kailangan, di ba, kung kailangan turuan sila para mismo sila na yung lumaban, mas maganda yon, much better. Di ba? Kaya nga ito yung purpose o layunin ng ating pagbablog tungkol sa crime prevention strategies. So itong number 5, it encourages multi-sectoral collaboration, kasi kagaya ng nabanggit ko kanina, lahat ng players kasi dito, hindi lang, bagamat ang law enforcement agencies ang mga main effort dito, siyempre hindi lang kasi nila trabaho yun, di ba? Trabaho din ng, di ba, kagaya natin security practitioner, mga ano bang tawag doon, mga asosasyon, di ba? So kasi kailangan tulong-tulong dito. Kasama na dyan yung barangay officials, LGU, mga school administrator, mga private security agencies. Dapat magtulong-tulong yan. No, ito yung mga non-governmental organization o CSO, civil society organization. At higit sa lahat, ang komunidad, community, kung saan tayo napapabilang as private person. No? Kailangan talaga, no, itong crime prevention pag-aralan natin ng maayos at mahusay para makatulong tayo. Okay? Now, tatalakayin ko na rin yung 3 levels of crime prevention.
primary crime prevention, secondary crime prevention, at tertiary crime prevention. Itong primary crime prevention, no, ito yung pigilan ang krimen, 'di ba, sa pamamagitan ng paggawa ng isang safe na environment. Kailangan mapabuti ang ating kapaligiran, no? Like for instance, ano ba yung ginagawa no sa security? Mag-install ka halimbawa Global City, 'di ba? So, primary crime prevention. Una, mag-install ka sa lansangan, 'di ba, ng CCTV para madaling mamonitor yung mga krimen na maisasagawa, di ba? Maglagay ka ng mga sapat na lighting system. Kung kinakailangan mong magbakod ka, ganun sa mga industrial company. Higpitan ang access control, di ba? So, at siyempre magsagawa ng katakot-takot o ano bang kompleto na crime prevention campaign o information drive para ipalaganap, di ba, ang mga diskarte sa paglaban sa krimen, no? So yun yung nasasakupan ng primary crime prevention. Dito naman sa secondary crime prevention, siyempre yung ito kasi yung diskarte na kung kaya natin i-identify yung mga potential criminal, 'di ba? Yung mga risk situations and circumstances, yan. Kasama na yan yung mga potential criminal na yan. So ang main tool na ginagamit dito sa security is yung identification, 'di ba? Sabi nga nila ay kung kailangan maging manghuhula tayo, walang problema, 'di ba? Kasi proactive nga dapat, 'di ba, sa security. Ganon din naman pag ikaw ay isang individual. Kailangan tayo, meron kang laging criminal intent para ano ba tawag doon? Criminal instinct. 'Yun, hindi criminal intent. Para alam mo kung paano mo lalabanan, 'di ba, yung potential crime, 'di ba? So, ang halimbawa nito, secondary crime prevention is yung mga pag-observe natin sa mga behavior ng mga tao, yung mga sitwasyon na nangyayari sa ating kapaligiran, 'di ba? Minsan, yung paggawa ng threat assessment, 'di ba? Sa kapulisan, intelligence gathering, 'di ba? Pa-identify yung identification ng mga suspicious looking person, di ba? Kaso paano natin i-monitor 'yon? Pero may mga isinasagawa diyan, no, ng ating kapulisan at security. No, sa ngayon, napakahalaga yung technology intervention at saka yung collaboration with the community. Importante 'yon. So para maisagawa natin itong secondary crime prevention. Kasi hindi makakapurma ang pulis kung wala yung community. Pag ayaw silang tulungan ng community, mahihirapan sila. Now, dito naman sa tertiary crime prevention, siyempre, ang purpose nito is pigilan, di ba? Yung repetition ng nangyaring krimen, di ba? In the near future, di ba? Di ba? Kung nangyari na ito, kasi hindi naman talaga natin maiwasan yan, mantakin mo yung ratio ngayon ng PNP versus civilian, di ba? 100 million tayo, wala pang 500,000 ang ating PNP. So, napakahirap. Isipin mo paano nila tayo babantayan. Kaya napakahalaga yung pagtutulungan ng bawat concerned players, di ba? So, para maulit, di ba? Yung data collection, crime analysis, di ba? Crime investigation, mahalaga yun di ba? Yung preservation ng evidence, kasi pag ma-determine mo ito, ma-identify mo ito, definitely makakaisip ka naman ng mga sistema at programa, mga inisyatibo para ito ay maiwasan na, di ba? Yung pagkaulit, di ba? Yan, incident reporting, security system improvement, and so on and so forth, no? Basta lahat ng diskarte, yung mga corrective measures, di ba, na kailangan gawin. So, ay gagawin mo. Pero hindi mo magagawa kasi ito pag hindi mo isasagawa itong mga nabanggit. So, ang mensahe natin, no, para sa mga security practitioners, di ba? Para ikaw ay isang maging epektibo sa paglaban ng crime prevention, hindi mo dapat hinahantay na mangyari ang insidente. No, ang sukatan ng kagalingan, profesionalismo at kahusayan ng isang security practitioner is kailangan ma-prevent mo na mangyari ang isang krimen. Kailangan, ano bang tawag doon? Ma-prevent, kailangan
maiwasan, yes, sa Tagalog, 'di ba? Na mangyari. Kaya nga dapat hindi ka dapat reactive. Ikaw ay dapat proactive. Minsan may nagsabi sa akin lagi yung dating property administrator ng DMCI na premier eh. Sabi niya, dapat hindi lang proactive, dapat predictive, dapat manghuhula yung mga bata natin para ma-anticipate natin yung possible occurrence of the crime. No, pero yun nga, 'di ba? Para magawa natin yun, magiging proactive at predictive tayo, kailangan maintindihan natin ng maayos yung elemento ng krimen, no, yung tinatawag na crime triangle. At higit sa lahat, siyempre hindi lang kasi role ng security ito, 'di ba? Gaya ng nabanggit ko kanina, barangay, 'di ba? Pulis, 'di ba? Tayo, mga school administrator, mga building administrator, mga private agencies, at higit sa lahat ikaw at ako, 'di ba? Bilang nasa community na private person. Okay, so itutuloy natin, no, in our next session kung ano pa yung dapat natin tatalakayin, no, about crime prevention strategies. No, hanggang sa muli.